Amen. So isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tayo po ba'y nagagalak sa umagang ito na tayo ay narito? Amen. So ngayon po ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa unang Pedro, chapter 3, verses 10 to 12. Sinasabi po rito, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at masaganang pamumuhay, dila nila ipigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Verse 12, ang mata ng Panginoon ay sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. Tayo pong lahat ay umuko, tayo manalangin. Hallelujah. Thank you po, Holy Abba, sa oras na ito, sa iyong mga banal na salita na aming pag-aaralan sa umagang ito. Patuloy itong pagpalain, basbasan at pangunahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu Santo at patuloy mong balutin ng iyong banal na presensya, ng iyong banal na dugo, ang loob at labas ng tahanan ito, Panginoon, ang bahay sambahang ito. In Jesus' name, Amen. So, ito po'y pinamagatan ko po ito na pag-uugaling Kristiyano. So tayo po bilang isang mananampalataya, ano po ba ang dapat na maging ugali natin? Ano po ba ang dapat na makita sa bawat isa sa atin, sa buhay natin, sa araw-araw, sa ating pakikisama at sa ating pakikitungo sa lahat ng tao na nasa ating paligid, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So tayo bilang nakipag-isa na kay Kristo, dapat hindi na po makita sa atin yung mga maling pag-uugali. Dapat lang nakikita sa atin yung karakter ni Kristo na nasa buhay natin. Kumbaga tayo yung maging isang buhay na patotoo sa lahat ng mga tao na nasa ating paligid, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin sa pananampalataya sa loob ng iglesia. Amen po. So ano po ba ang dapat na maging ugali natin? Ano po ba ang dapat na makita sa bawat isa sa atin? So sabi po rito sa verse 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at masaganang pamumuhay, dila niya ipigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panililang at maradayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. So ano po yung unang puntos na makikita natin dito? Ang una pong puntos, pigilan ang dila sa paghabi ng kasamaan at panlilinlang. So tayo bilang isang mananampalataya, dapat hindi na po tayo gumagawa ng anumang mga maling pananalita o maling mga chismis, mga paninirampuri na hindi po yung totoo. Lalong-lalo na po sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen po ba? Hindi na po makita sa atin ang paghabi o paggawa ng anumang kasamaan at panlilinlang. Hindi na dapat tayo nanluloko, hindi na dapat tayo nandadaya sa ating kapwa, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Dapat hindi na po ito makita sa bawat isa sa atin sa pagtambuhay natin ay nasa Panginoon na. Tayo nga po ay binagong buhay na, so dapat makita sa atin ang pagiging ugali ng isang tunay na Kristiyano. Hindi na po dapat tayo naninirampuri. Hindi dapat tayo gumagawa ng anumang katsismisan na nakakasira ng ating kapwa. Hello? Amen po? Amen. Hindi tayo nanlilinlang, hindi tayo nandadaya. Dapat maging tapat po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Ano man yung ating ginagawa, dapat naroon po yung ating katapatan. Walang pagsisunungaling. Kung nais po natin na maging mapayapa at maging masagana ang ating pamumuhay. So, kung tayo ay hindi gumagawa ng anumang kasamaan, hindi tayo naninirampuri, at hindi po tayo nandadaya, nanlilinlang, gumagawa ng anumang kasinungalingan, ay sigurado po na ang maranasan natin ay payapang buhay at masaganang pamumuhay. Ngunit kung hindi po natin gawin ang mga ito, imposible po na maranasan natin ang payapang buhay. Bakit? Dahil sigurado pag tayo ay maling pananalita pa rin ang lumalabas sa ating mga labi at pagsisinungaling pandaraya, siguradong puro kaguluhan po ang ating mararanasan. Amen? Hindi po natin maranasan ang tunay na kapayapaan. Hello? Kaya dapat hindi na po makita sa bawat isa sa atin ito. Amen po? Ang sabi po sa Kawikaan 16:28, ang taong baluktot ang isipay na naghahasik ng kaguluhan
at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. So ano po nakakasira sa isang magandang samahan? Chismis, yung mga paninirampuri. So ano man yung nakikita mo sa kapatid mo, wag mo nang i-chismis iyon, wag mo nang ipagkakalat iyon. Yung sarilinin mo na lang, ipanalangin mo siya. Bakit? Kasi nga po lahat tayo ay hindi po tayo perpekto. Lahat tayo ay may kanya-kanya tayong kahinaan, kakulangan at kapintasan. Walang perpekto sa bawat isa sa atin dahil hindi tayo nilikha ng Diyos na naging perpekto ang bawat isa sa atin. Inilagay po ang lahat ng ating kahinaan, kapintasan at yun yung maghuhubog sa ating mga pag-uugali na kung saan yung pag-ibig, yung kapayapaan. Pag yan ay matanggap natin, matuto nating pakisamahan, yung kapayapaan at masaganang buhay ating mararanasan. Amen po. Walang away, walang gulo na mangyayari. Amen po. So dapat tayo po ay walang, kumbaga po, ay iwasan na po natin yung magsasalita ng masama laban sa kapwa natin. Kahit totoo po yun. Huwag na po nating ipagkakalat, huwag na po nating ipagchichismis. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sapagkat ang tingin po dito ng Panginoon ay, sapagkat ito ay isipan ng mga baluktot na naghahasik ng kaguluhan. Kaya pag meron kang kapatid na walang ginagawa kundi manlait, hamakin, siraan yung kanyang kapatid, sawayin mo na po siya. Sa kapatid, ipanalangin mo yan sa Panginoon. Huwag mo na yung ipagkakalat. Kasi kaawa din naman yung tao nyo. Kahit totoo po yun, huwag mo yung ipagkakalat kasi mananagot tayo na yun sa Panginoon. Paano kung halimbawa yung tao yung nagsisi na, tapos ay hindi mo pa tinitigilan, kinakalat mo pa yung chismis tungkol sa kanya, ipinagsisihan na niya iyon, pinatawad na siya ng Panginoon, pero ikaw wala pa rin tayong tigil. So anong mangyayari? Kaguluhan, pagkakampi-kampi, pagkakababahagi, pag-aaway, alitan ang mangyayari sa loob ng church. Amen? So, ano mangyayari na magkakaubusan tayo kung tayo ay magkakagatan dito sa loob ng iglesia. So, dapat hindi na po makita sa atin na tayo ay gagawa ng anumang paninirampuri o panlalait o paghamak sa ating kapwa. So, sabi po rito na ito ay nakakasira ng magandang samahan. So, kung ayaw nating masira yung ating samahan, ilan na nga lang tayo dito, ay tanggapin po natin yung ating kapatid, maging sino ka man. Di ba? Yung kanta, maging sino ka man. O, tanggapin natin kasi yan ay mahal ni Kristo yan. Tinubos ni Kristo yan. Mahalaga yan sa Panginoon. Kaya pahalagan po natin ang isa't isa. Kaya ako, pagtiisan din ninyo ako kasi hindi rin po ako perfecto. Amen? Amen. At pagtitiisan ko rin po kayong lahat. Pagtiisan tayo sa isa't isa. Kasi tinawag tayo ng Lord dito para magtiisan tayo sa isa't isa, maghubugan tayo, magbasagan tayo ng ating mga pag-uugali para mahubog yung pag-uugali ng isang tunay na Kristiyano. Pag yung kapayapaan, nasa kabila ng ating kahinat kapintasan, kapayapaan pa rin ang naghahari. So maranasan natin ang masaganang pamumuhay. So ano pa po, sa Kawikaan 10:11, sabi dito, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay. So pag ang bibig ng isang matuwid ay bukal ng buhay, siya'y nagbibigay buhay. Hindi siya nakakasira ng buhay ng tao, ng ating kapwa, kundi nagbibigay siya ng pag-asa, nagbibigay kalakasan, nagbibigay siya ng buhay doon sa taong iyon, na kung yung taong iyon nanghihina, nanlulupaypay, ay lumalakas siya dahil yung bibig natin ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? At ang ating bibig ay maging bukal na buhay. Kumbaga para siyang tubig na nagbibigay pagkawala ng uhaw ng isang tao. Di ba pag nauhaw tayo, anong hinahanap natin? Tubig. So dapat maging katulad po tayo sa isang tubig na nagbibigay buhay tayo sa ating kapwa para maibsan yung kanilang kauhawan. Kauhawan saan? Sa salita ng Diyos. Amen? At ano pa, ngunit ang labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. So, ang labi ng masama ay nagtatakip ng kaharasan. Kasi, pag masama ang labi ng taong iyon, tatakpan niya yung mali ng iba. Kasi alam niya na mali din yung ginagawa niya. So, makikiisa siya doon sa mga maling ginagawa na nasa kanyang paligid. At dahil doon, tatakpan niya ang mali ng iba dahil mali rin ang kanyang ginagawa. Ngunit kung tayo ay matuwid, sabi ka rito, maging bukal tayo ng buhay. So, itatama natin ang mali, itutuwid natin ang mali, hindi natin babaluktutin ang tuwid. Kundi yung baluktot ay ating tutuwirin sapagkat kayo nga po ay bukal ng buhay ng ating kapwa. Amen po. At tayo nga po ay hindi magtatakip ng kaharasan. Pero kung mali ang ating ginagawa, sigurado
tatakpan po natin ang mali ng iba. Kasi ngayon din po yung ating ginagawa. So ano sa verse 11? Sabi sa verse 11, ang masama'y iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. So ang pangalawang punto, magsanay sa ugali na matuwid at maganda at mabuting pakikisama. Saan tayo magsasanay? Sa ugali na matuwid at sa maganda at mabuting pakikisama. So naroon yung ating pakikisama. Ano man yung ugali ng iyong kapatid, ano man yung pagkukulang niya, naroon pa rin yung ating pakikisama. Naroon pa rin tayo ay sinasanay natin ang ating ugali na maging matuwid at maging maganda. Ano man yung nangyayari sa ating paligid, ano man yung nagiging problema, maninindigan tayo doon na tayo ay maging matuwid at maging maganda pa rin ang ating pag-uugali. Kumbaga, tugunan natin ng tama ang lahat ng masamang nangyayari sa buhay natin at sa mga tao na nasa ating paligid. Nagkaguluman sa loob ng church, dapat mamuhay pa rin tayo ng matuwid. Sanayin natin ang ating sarili na magkaroon pa rin tayo ng ugali na maganda, na may kapupulutan ng iba. Amen po, na naroon pa rin yung ating, yung 9 fruits of the Holy Spirit. Diba? Naroon yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsiyagaan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So, paano po ba mamuhay na maging matuwid tayo sa harapan, na maging yung ugali natin ay sanayin natin na maging matuwid at maging maganda. So, kailangan natin yung 9 fruits of the Holy Spirit, na ano man yung gulong nangyayari, ikaw may inaaway, ikaw man ay sinisiraan, hindi ka gaganti. Amen? Hindi ka gagawa ng anumang mali para gumanti ka doon sa tao na ninira sa'yo, kundi manahimik ka laang at kailangan mong sanayin yung ugali mo na maging matuwid sa harapan ng lahat ng tao na nasa iyong paligid. Lalong-lalo na po kung tayo ay ginagamit ng Panginoon at tumatayo sa pulpito, na kahit ikay minumura, hindi ka nakikipagmurahan kasi wala na po tayo sa sanlibutan. Inalis na po tayo sa sanlibutan at dinala na po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Tayo ay na kay Kristo na, so dapat ang makita sa atin yung karakter ni Kristo. Tayo yung maging buhay na patotoo, na salita ng Diyos na namumuhay sa kanyang kabanalan at namumuhay ng matuwid sa kanyang harapan, na puspos ng pag-ibig at ng kababaang loob. Amen po. So yun po yung nais ng Panginoon. At magkaroon tayo ng mabuting pakikisama. Pakisamahan natin ang lahat ng tao na nasa ating paligid, sa ating pamilya, sa mga kapitbahay, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kasi, kumbaga, sila'y may hina pa, hindi pa sila ganun kalalim sa salita ng Diyos. Madali pa yung matisod ang mga yan, madali pang madapa ang mga yan. So, ang kailangan natin ay maging mabuti tayo sa pakikisama. Napakisamahan natin sila ng mabuti. Kahit ano pa ang kanilang pag-uugali, kailangan po ito ang makita sa bawat isa sa atin. Ito ang tunay na ugali ng isang tunay na Kristiyano. Maging mabuti tayo sa pakikisama sa lahat ng tao na nasa ating paligid. Masama man ito at mabuti, kailangan natin silang pakikisamahan na pantay-pantay ang ating pakikisama sa kanila. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi rito, ang gawaing masama, iwasan sa tuwina at masamang ugali na matuwid sabi rito, at magsanay sa ugali na matuwid at maganda at mathiing mapayapa at mabuting pakisama. Sa kanyang pakikisama sa puso't diwa ay tuntuning nangunguna. So ano yung tuntunin na nangunguna sa kanya? Yung mabuting pakikisama, yung magandang pag-uugali. Ito yung dapat na maging tuntunin natin sa ating puso't diwa, na hindi natin pwedeng alisin ano man yung nangyayari sa ating paligid, sa mga tao na nasa ating paligid. Kahit nagkakagulo na, dapat manindigan pa rin po tayo sa ating tamang pag-uugali at tamang pakikisama sa lahat ng tao. Amen po? Para po walang maibutas sa atin ang kaaway. Dahil kung hindi po tayo maging mabuti sa pakikisama sa iba, tayo rin po ang masisira. Yung ating paglilingkod sa Panginoon. Ang Panginoon ang mabubutasan sa buhay natin. Sabihin, yan ay Kristiyano yan. Yan ay mananampalataya yan. Bakit ganyan ang ugali niyan? Yan ay palaaway. Yan ay palamura.
yan ay naninirampuri. Hindi maganda ang pag-uugali, magaspang ang pag-uugali. So hindi po makita sa atin na tayo ay isang tunay na mananampalataya kung magiging magaspang po ang ating mga pag-uugali. Amen? Ang sabi po rito sa unang Pedro 3:8-9, sa wakas magkaroon kayo ng pagkakaisa. So ano ang dapat na makita sa atin? Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Hindi pagkakabaha-bahagi, hindi pagkakampi-kampi, hindi pag-aalitan, hindi pag-away-away, kundi magkaroon tayo ng pagkakaisa. Magpagkakaisa saan? Magkakaisa tayo kay Kristo para itaguyod ang kanyang gawain, para palaguin ang gawain ng ating Panginoon. Doon tayo magkaisa sa isang espiritu at sa isang pag-ibig. At sabi rito, magtinginan kayong mabuti. Pag sinabing magtinginan kayong mabuti, ibig sabihin nun ay talagang tingnan natin na mabuti ang isa't isa, bantayan natin mabuti ang isa't isa, palalahanan natin ang bawat isa. Kung mayroong mga nagkakamali na medyo nangihina na, ay atin silang titingnan, atin silang palalakasin. Amen po, magtingin ng mabuti. Ipakita natin ang lahat ng ating kabutihan sa isa't isa. Magtinginan tayo mabuti, magbantay tayo sa isa't isa. Mahalin natin ang isa't isa, tanggapin natin ang isa't isa. Amen. Ito po yung magtitinginan kayong mabuti. Ano pa? Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Di ba? Kung ang mga kapatid sa laman ay nag-aaway-away dahil sa kalupaan, sa ari-arian, sa mana, dapat sa magkapatid, sa espiritual, ay dapat po wala pong pag-aaway-away, walang pagkakababahagi. Dapat tayo magmamahalan bilang magkakapatid. Bakit? Sapagkat yung pagiging magkapatid natin ay hindi lamang ito dito sa lupa, kundi ito'y magpapatuloy sa kabilang buhay. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ayaw ko sa'yo. Ayaw ko sa'yo. Bakit? Sapagkat siya rin ang makakasama mo doon sa kabilang buhay. So, kailangan magmahalan tayo bilang magkakapatid. Tanggapin natin ang isa't isa, unawain natin ang isa't isa, kahabagan natin ang isa't isa, damayan natin ang isa't isa. Ito yung pagmamahalan bilang magkakapatid. Walang iwanan. Amen? Kung may pangangailangan ng bawat isa at kaya nating tulungan, tulungan po natin. Sapagkat yun yung tunay na ugali ng isang tunay na Kristiyano, isang tunay na mananampalataya. Hindi po sakim, hindi siya makasarili. So anong sabi rito? Maging maunawain at mababang loob. So maging maunawain tayo. Bakit? Hindi nga po tayo perfecto. Lahat tayo meron tayong kahinaan, meron tayong kapintasan, meron tayong kakulangan. So kailangan nating unawain ang isa't isa. Pag sinabing unawain ang isa't isa, tanggapin mo yan. Dahil ikaw ay tinatanggap ka rin ng iyong kapatid. Hindi ka rin perfecto, pare-parehas tayo na hindi tayo perfecto na pinagsama ng Panginoon sa gawaing ito. Amen? So, kailangan nating unawain ang isa't isa. Pag sinabing unawain, tanggapin po natin, mahalin natin, unawain natin, pagpapasensyahan natin, hanggat kaya nating pagpasensyahan po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen? At magpatuloy po tayong lalago sa ating buhay pananampalataya patungo kay Kristo. Amen po? At ano pa po? Ang sabi pa po rito sa verse 9, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. So ikaw, ginawan ka ng masama. Huwag mong gagantihan ng masama yung ginagawa niya sa iyo. Dapat, kung ginawan ka ng masama, sabi doon sa ibang talata na Biblia, daigin mo ng mabuti ang masama. So yung ginagawa niyang masama, gantihan mo ng kabutihan. Sabi nila, batuhin mo daw ng tinapay na may kasamang garapon. Abay, di masakit yun. Tinapay na lang na may palaman. Hindi bato ang palaman na, kundi talagang tunay na palaman. Painumin mo yung tao na naninira sa'yo, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Kasi para mo siyang inilagyan ng abo sa kanyang ulo, ipinapahiya mo. So yun po yung gusto ng Panginoon, na gantihan natin ng mabuti ang masama. Ano man yung ginagawang mali sa atin, kasamaan sa atin, lagi tayong, ang ganti natin ay laging kabutihan. Bakit? Bakit yun ang hinihingi sa atin ng Panginoon? Sabi rito, huwag ninyong alipustain ang umalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyo sila'y pagpalain. Yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos.
So bakit nais ng Panginoon na gawan natin ng mabuti ang masama, huwag nating gantihan ang masama at huwag nating alipustahin ng taong umalipusta sa atin, kundi sila ay ating ipanalangin na pagpalain upang tayo ay pagpalain ng Diyos. Bakit? Dahil pag yung taong iyon ay gumagawa sa iyo ng masama at siya'y binibless mo sa panalangin, hindi po siya karapat-dapat na tumanggap ng mga blessing na ipinagpipray mo sa kanya. Kaya para kang bumato ng bola sa wall, babalik sa iyo yun. Ikaw ang tatanggap nun, ikaw ang pagpapalain ng Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi siya karapat-dapat na tumanggap ng panalangin yun dahil masama ang ginagawa niya sa iyo. At dahil doon, ikaw yung tatanggap ng pagpapala na galing sa ating Panginoon. Amen po? Kaya sabi doon, daigin natin ng mabuti ang masama. Kasi pag ginawa natin ng masama, anong pinagkaiba natin sa sanlibutan? Makita ba sa atin si Kristo? Mahayag ba ang karakter ni Kristo sa buhay natin? Kung silang gumagawa ng masama, ay ginagawa natin ng masama. Ang tingin na rin po sa atin ay demonyo na rin po. Wala tayong pinagkaiba sa mga tao na namumuhay sa sanlibutan na walang relasyon kay Kristo. Amen? So ang mahalaga, ipanalangin natin sila yung umaalipos na sa atin, yung gumagawa sa atin ng masama, ipanalangin natin sila at tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Huwag natin sumpain sa pala, Lord, patayin mo na yung taong yan. Ako po yamot na din, patayin mo na yan. Masunog sana ang bahay nila. Sa palagay mo, kalugdan ng Diyos yun. Hindi. Baka ang bahay mo pa ang susunugin. Amen? So, huwag po natin gawin iyon. Sila ay ating ipanalangin at sila ating pagpapalain sa gitan ng ating pananalangin. Amen? Kasi kung puro ganti, lalong lalaki ang gulo. 'Di ba? Lalong lalaki ang sigalot. Magkakaroon na ng malaking gulo hanggang sa magpapatayan na diyan. Kaya hangga't maaari, kumbagay, huwag na nating lagyan pa ng gatong, yung apoy, para lalong maglagablab. Kundi buhusan na po natin ng tubig. Amen? Samgitan ng sa paggawa ng ating kabutihan na may pag-ibig na galing sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At pag nagawa natin ang mga bagay na iyon, na tayo ay hindi na tayo gumagawa ng anumang kasamaan o panlilinlang at naging matuwid ang ating pag-uugali at natuto tayong makisama ng mabuti, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Yung ating mga panalangin ay kalulugdan ng Diyos. Pakikinggan ng Diyos yung ating mga panalangin. So ito yung susi. Kung nais natin na pakinggan yung ating mga panalangin ng ating Amang Banal, kailangan natin gawin ang mga bagay na ito. Amen? So, kung tayo manalangin, agad niyang diringgin ang ating mga panalangin sapagkat namumuhay tayo ng matuwid sa kanyang harapan. So, ang sabi po rito sa Verse 12, ang mata ng Panginoon nakatuon sa matuwid. Panalangin niya'y malugod na agad na dinirinig. Ngunit tuwing makikita ang sa taong gawang lihis, yaong banal niyang mukha sa puot ay nagngingit-ngit. So yung banal na mukha ng Diyos, dahil hindi tayo gumagawa ng matuwid, ang ating panalangin ay hindi niya kalulugdan at ang kanyang banal na mukha ay nagngingit-ngit sa galit. Kumbaga, pag tayo nanalangin, maaring ibaling niya yung paningin sa iyo at ang mukha niya hindi maipinta dahil sa galit sapagkat hindi tayo namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po. Kaya sabi rito na ang kanyang mata ay nakatuon sa matuwid. Sino po yung matutuwid? Yun yung mga tao na hindi marunong gumanti, na magaling silang makisama, naroon yung kanilang kababaang loob, naroon yung kanilang paggawa ng kabutihan sa gumagawa sa kanila ng masama. Kaya pag siya'y manalangin, agad na diringgin ng Diyos ang kanyang panalangin. Amen po. At sabi sa awit 34 verse 15, sabi rito, kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang tagoy nila'y kanyang dinirinig. So yung ating taghoy, yung ating mga daing, yung ating mga panalangin, ay tayo pinapakinggan ng Diyos at tayo ay kanyang kinukupkup. Hello? Para tayong isang sisiw na nilukuban ng pakpak ng isang inahin at tayo ay kanyang kinukupkup, inaalagaan. Tayo kanyang minamahal. At pag tayo ay nananalangin sa kanya, tayo umiiyak sa kanya, tayo dumadaing sa kanya, agad niyang pinapakinggan ang ating mga daing at ibinibigay niya sa atin ang ating mga kahilingan. Amen po.
At sabi dito sa verse 17, agad dinirinig, daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. So kung tayo namumuhay ng matuwid, dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin at iniligtas niya tayo sa anumang mga panganib. So tayo kanyang puproteksyonan. Amen? Kaya kung minsan magtataka ka, bakit nangyari sa buhay ko ito? Bakit naatake kami ng kaaway? Pag-isipan po nating mabuti, baka meron tayong mga bagay na hindi matuwid na nagawa natin sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So kung nais natin ng masaganang buhay, kailangan nating mamuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon. At upang tayo kanyang puproteksyonan, ililigtas niya tayo sa lahat ng mga panganib, anumang mangyayari sa buong paligid mo, na mga kalamidad, trahedya, tayo kanyang iingatan, tayo kanyang puproteksyonan. Bakit? Sapagkat namuhay tayo ng matuwid sa kanyang harapan. Amen po. So tayo pong lahat ay manalangin, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Aming Ama, salamat po sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan sa umagang ito. Nawa, Panginoon, biyaan niyo po kami na mamuhay kami na maging matuwid, Panginoon, na maging mabuti kami sa aming pakikitungo. At huwag na kami gumanti sa mga tao na gumagawa sa amin ng masama. Ang mga taong umaalipusta sa amin, huwag namin silang gantihan, kundi sila ay aming ipanalangin na pagpalain upang kami rin po ay tumanggap ng mga pagpapala na galing sa iyo, God. Biyaan niyo po kami na mga salitang ito ay nahasik sa aming mga puso't isipan. Ito'y magkaugat, umusbong, lumago at mamunga ng masagana sa aming mga buhay sa araw-araw, Panginoon. At patuloy, O God, na sa aming pag-uwi, ingatan niyo kami, proteksyonan niyo po kami, balutin mo kami ng iyong banal na dugo, at anuman ang pangangailangan ng bawat isa, salamat na ito'y pinoprovide mo na po, O God. At salamat po, Panginoon, mula sa araw na ito, biyaan niyo po kami na mamuhay kami, na maging mabuti kami, Panginoon, manindigan kami, ito maging tuntunin ng aming isip at diwa, Panginoon, ang makikitung kami ng mabuti sa aming kapwa, lalong-lalo na po sa mga kapatid namin sa pananampalataya, upang ikaw ang patuloy na makita at mahayag sa aming mga buhay at makita ng sanlibutan na kami nga po ay tunay na mga Kristiyano, tunay na mananampalataya mo sa isip, sa salita at sa gawa, O God. Maraming pong salamat. Ang mga pagpapalang spiritual, physical, emotional, financial, material, mental ay patuloy na ibinubos ko ng masagana sa aming mga buhay ng siksik, liglig at umapaw, O God. In Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng Amen.